Pamagat, sa likod ng bituin. Sa isang masiglang baryo sa Maynila, dalawa sa mga babae ang nagtagpo sa ilalim ng makulay na liwasang Rizal, sina Maya at Liza. Si Maya, isang masayahin at malikhain na artist, ay madalas na nagpipinta ng mga tanawin ng lungsod. Samantalang si Liza, isang masipag na estudyante sa kolehiyo ng arkitektura, ay madalas na nagbabasa ng mga libro sa tabi ng fountain. Isang hapon, nang nagtatrabaho si Maya sa kanyang canvas, napansin niya si Liza na tila nahuhumaling sa kanyang mga guhit. Lumapit si Liza, ang ganda naman niyan. Anong inspirasyon mo? Salamat. Inspirasyon ko ang ating lungsod, sagot ni Maya na may ngiti sa kanyang mga labi. Mula sa puntong iyon, nagkaroon sila ng ugnayan. Madalas silang magkita sa liwasang Rizal, nagbabahaginan ng kanilang mga pangarap, takot, at mga bagay na umaantig sa kanilang puso. Sa mga pag-uusap, unti-unting nahulog ang kanilang mga puso sa isa't isa. Hindi nila inasahan na ang kanilang pagkakaibigan ay magiging isang mas malalim na pagmamahalan. Ngunit hindi naging madali ang kanilang kwento. Si Liza ay may kasintahan na si Marco, isang guwapong estudyante na kilala sa kanyang talino at charm. Kadalasang dumadating si Marco sa liwasan, nagdadala ng mga bulaklak para kay Liza. Ihanda mo ang sarili mo, kasi gusto kitang dalhin sa isang fancy dinner. Sigaw ni Marto na may halakhak. Ang mga ngiti ni Liza ay walang kapantay tuwing kasama si Marco, ngunit sa likod ng kanyang isip, andun si Maya, nasa kanyang puso ang tunay na pag-ibig na hindi niya maintindihan. Si Maya naman, sa kanyang mga silong sa ilalim ng mga bituin, ay nagtiis ng sakit habang pinapanood ang ngiti ni Liza kasama si Marco. Isang gabi, nagdesisyon si Liza na talakayin ang kanyang nararamdaman. Tinawag niya si Maya sa isang dilim na sulok ng liwasan. Maya, may kailangan tayong pag-usapan. Anong nangyari, Liza? Tanong ni Maya. Wala akong masabi na ibang nararamdaman sa'yo, kundi ang tunay at taos-pusong pagkakaibigan. Pero si Marco, siya ang aking unang pag-ibig, umamin ni Liza. Naramdaman ni Maya ang sakit, ngunit sa kabila ng sakit ay nagpasya siyang maging matatag. Naiintindihan kita, Liza. Mahalaga ang iyong kaligayahan. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Liza at Marco. Nagsimula itong magkaroon ng mga problema, at ang mga tawag ni Marco ay naging mas madalas at nagiging puno ng sigalot. Sa gitna ng gulo, palaging nandiyan si Maya bilang isang tagapakinig at katuwang. Kailangan mo bang makipaghiwalay, Liza? Tanong niya isang araw habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin. Nagisipay kayo. Hindi na ako masaya. Pero paano kung masaktan ko si Marco? Nababahala si Liza. Sa huli, kailangan mong isipin ang iyong sariling kaligayahan. Laging nandito ako para sa'yo, siguradong sagot ni Maya. Isang linggo ang lumipas at nagdesisyon si Liza na makipaghiwalay kay Marco. Isang gabi, umarap siya kay Marco at nagbigay ng malinaw na paliwanag sa kanyang nararamdaman. Marco, kailangan na nating pag-usapan ito. Ayaw ko na sa relasyon natin. Binitawan ni Liza ang sakit at pagdududa. Nang bumalik siya sa liwasang Rizal, nahanap si Maya doon, naghihintay. Nandito lang ako, sabi ni Maya at niyakap si Liza. Sa mga sandaling iyon, nagtagumpay ang kanilang puso. Isang bagong simula ang nagsimulang umusbong. Hindi ito naging madali, ngunit silang dalawa ay nagkatulungan upang harapin ang kanilang takot at mga pangarap. Sa paglipas ng mga gabi sa ilalim ng mga bituin, natutunan nilang mahalin hindi lang ang isa't isa kundi ang kanilang mga sarili. Sa bawat pintor na ginagawa ni Maya, sa bawat plano ni Liza, sama-sama silang nagtatayo ng mundo kung saan ang pag-ibig nila ay naging pakikilala at pag-unawa. Sa huli, ang kanilang kwento ay di lamang kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng pagtanggap, pagsuporta, at pagbuo ng pamilya sa piling ng isa't isa. Sa bawat tawanan at luha, sa likod ng mga bituin, pinili nilang ipakita ang tunay na pagmamahal, walang kondisyon, walang hanggan. Kabanata 2. Pagsasama at paglalakbay. Matapos ang makabagbag damdaming pag-uusap sa liwasang Rizal, sinimulan ni Maya at Liza ang kanilang bagong paglalakbay. Sa simula, marami silang mga hadlang na kailangang harapin. Habang unti-unti umuusad ang kanilang relasyon, hindi may iwasang bumalik ang mga alala ni Marco sa isipan ni Liza. Ngunit kahit ano pa men, pinili niyang ituon ang kanyang etensyon kay Maya. Maya, namimiss ko si Marto. Isang gabi, habang magkatabi silang naglalakad sa kahabaan ng Pasig River, umamin si Liza. Naiintindihan kayo, Liza. Natural lang na makaramdam ka pa ng ganon. Pero isang hakbang ang pagpapahalaga sa sarili mo, at nandito ako upang suportahan ka.
Sagot ni Mea habang hinahawakan ang kamay ni Liza. Isang buwan ang lumipas, at sa bawat araw na magkasama sila, unti-unti nang bumabalik ang saya at pagmamahal. Madalas silang naglilibot sa Maynila, mula sa mga artistikong lugar sa Intramuros, hanggang sa masayang mga bazaar sa Binondo. Palagi silang bumiling ng mga piyesta, naglalakad sa mga kalye, at nagtatawanan sa bawat tampok na sitwasyon. Ngunit hindi naiwasan ni Liza na makatagpo si Marco sa isang event isang hapon. Napansin niya ito sa isang gallery opening na isang kaibigan. Kapag bumuntong hininga siya, nagbigay siya ng ngiti kay Marco na puno na magkahalong saya at takot. "Hi Liza! Long time no see! Kumusta ka?" sabi ni Marco habang tumatakbo ang mga tao. "Okay lang Marco. Ikaw?" Tugon niya na medyo kinakabahan. "Okay naman. Alam mo, madalas akong nag-isip tungkol sa atin." Sad ni Marco na may halong lungkot. Sa loob ng nakabukas na espasyo, nagkausap silang dalawa at hindi maalis sa isipan ni Liza ang mga alaala ng kanilang munting mundo noong magkasama pa sila. Pero sa likod ng kanyang isipan, nariyan si Mea, ang kanyang bagong pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Nang bumalik si Liza kay Mea, tumakbo ang kanyang puso. "Maya, nakita kayo si Marco." Ang dami na alaala na bumalik. Habang nakaupo silang magkatabi sa kanilang paboritong cave, sinimulang buksan ni Mea ang kanyang puso. "Alam kong mahirap yan, pero hindi ko kayang isipin na mawala ka, Liza. Ikaw ang nagbibigay na inspirasyon sa aking mga obra." "Salamat, Mea. Napaka-importante ng mga alaala kay Marco, pero sa piling mo, unti-unti kong nahahanap ang bagong saya." Sagot ni Liza na puno ng pag-asa. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan ni Liza ang kanyang bagong proyekto, isang mural na naglalarawan ng kanyang journey mula sa mga masakit na alaala patungo sa bagong pag-ibig. Tinulungan siya ni Mea sa kanyang mga ideya at disenyo. Kada brushstroke, tila unti-unting naiwan ang mga takot at pagdududa. Habang pinipinta, bumubuhos ang mga luha ni Liza. "Minsan naisip kayo pa rin si Marco. Pero ako ay masaya na kasama ka, Maya. Paano kung hindi mo na ako gustuhin balang araw?" "Hindi kita iwan, Liza. Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi mababaw, ito'y sining, ito'y sinseridad. Isipin mo, sa bawat pagkakataon, ikaw ang napili kong ipintura sa aking buhay." Sagot ni Mea na may tiyaga. Dahil sa kanilang masayang mga proyekto, natutunan ni Liza at Mea na magtiwala sa isa't isa. Unti-unti, ang mural ay naging simbolo hindi lang ng bagong pag-ibig kundi pati na rin ng kanilang lakas sa paghaharap sa mga hamon. Ngunit dumating ang isang hindi inaasahang hamon. Isang araw, abang nag-aalala si Mea ukol sa kanyang exhibit sa gallery, naisip niyang kailangan niyang ipagsabi kay Liza ang kanyang mga pagdududa. "Parang gusto kong bawiin ang lahat. Parang hindi kayo kaya." Aniya kay Liza. "Bakit? Anong nagudyok sa'yo?" tanong ni Liza, nag-aalala. "Natakot ako na baka hindi ko may pakita ang tunay na kakayahan ko. Pero kailangan ko itong gawin," sagot ni Mea. Binuhat ni Liza ang mga pangarap at mga pag-asa ni Mea. "Mea, hindi mo kailangang mag-alala. Nandito ako, at sinusuportahan kita." Nakita ng mga mata ng lahat ang talent mo. Sa gabing iyon, parehong nagtakdang harapin ang kanilang mga takot sa pamamagitan ng sining, isang bagong simula ng kanilang kwento. Mula sa bawat stroke ng brush ni Mea sa kanyang canvas, hanggang sa bawat sipol ng hangin na dala ng mga alaala, tunay na natutunan nilang mahalin ang isa't isa habang naglalakbay sa dalisay na sining ng buhay. Sa mga pagbagsak at tagumpay, sama-sama nilang hinarapin ang mundo, patuloy na lumipad sa ilalim ng liwanag ng kanilang mga bituin. Kabanata 3, Liwanag ng Bituin. Malapit na ang malaking araw para kay Mea, ang kanyang first major exhibit. Halos lahat ng nakilala nilang artists at mga kaibigan ay darating. Tila hindi maalis ni Liza ang kaba sa kanyang dibdib habang nag-aalala, siya para sa kanyang mahal. "Maya, handa ka na ba? Ilang araw na lang?" tanong ni Liza habang abala silang nag-uusap sa kanilang favorite cave. Medyo kinakabahan, pero excited na rin. "Nagpaplano akong ipinta ang mural namin bilang centerpiece ng exhibit," sagot ni Mea, sabik na sabik. Isang araw bago ang exhibit, nagpasya si Liza na magluto ng paborito ni Mea, adobo. Habang nasa kusina, nagpasya siyang i-record ang buong proseso at ipakita ito kay Mea para ipakita ang kanyang suporta. Nagtatawanan sila habang nagkwento sa mga paborito nilang ulam at alaala ng kanilang mga bata. "Dito tayo, Liza. Gayon, talagang kaya na natin ang kahit anong pagsubok." Ani Mea habang nag-asikaso ng kanyang mga gamit para sa exhibit.
Nandito ako palagi para sayo, tugon ni Liza na puno ng pagmamalaki. Sa araw ng exhibit, puno ng tao ang galeri at lahat ay abala sa pagtingin sa mga likha ni Mea. Habang pinagmamasdan niya ang mga tao, ang puso ni Mea ay nahulog sa saya nang makita niyang nakasuporta si Liza sa gilid ng silid. Mabilis niyang pinuntahan si Liza at niyakap ito ng buong lakas. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ikaw ang dahilan kung bakit ko pinili ang sining, sabi ni Mea, mga luha sa kanyang mga mata. Mahal kita, Maya. Gayon ipakita mo sa kanila ang tunay mong sining, sagot ni Liza, ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa kanyang lakas ng loob, ipinakita ni Mea ang kanyang mayamang nilalaman sa kanyang mga pintura, kasama na ang mural na sumasalamin sa kanilang kwento. Sa kanyang likhang sining, kitang-kita ang paglalakbay nilang dalawa, mula sa takot hanggang sa pagmamahal. Ang bawat stroke ng kanyang brush ay nagpapahayag ng bawat damdaming naipon nila. Dahil sa hindi inaasahang tagumpay ng kanyang exhibit, unti-unting umangat ang kanyang karera bilang isang artist. At sa likod ng mga tagumpay, laging nariyan si Liza, nakasuporta at nagmamahal. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang kinabukasan, napag-usapan nila ang tungkol sa mga puso at kaluluwa ng kanilang mga pangarap. Sila'y nagtatawanan at nagbabalak ng mga susunod na hakbang sa buhay, mga proyekto, mga paglalakbay, at higit sa lahat, ang kanilang pag-unlad bilang magkasama. Someday, Liza, gagawa tayo ng isang gallery na puno ng mga kwento ng pag-ibig at pag-asa, sabi ni Mea, nahulog sa isang masiglang pangarap. At iyon ang magiging tahanan ng lahat ng mga artist na tulad natin. Aminin kong mas masaya akong nandiyan ka sa bawat hakbang, sagot ni Liza, ang kanyang mga matay shining with hope. Sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit, isang pangako ang naitatag. Isang pangako ng pag-ibig, suporta, at pagunlad. Sa bawat tala na kumikislap, sa bawat araw na kanilang pinagtutulungan, nahanap nila ang tunay na kahulugan ng pagmamahalan. Isang paglalakbay na walang hanggan sa ilalim ng bituin. Patuloy nilang pinili ang bawat isa, abang unti-unting humahawak sa mga pangarap, sabay sa paglipat sa mga bagong simula. Kabanata 4, Pagsubok at Pag-asa. Tuloy-tuloy ang tagumpay ni Mea sa kanyang bagong exhibit, at naramdaman ni Liza na ang lahat ng bawat puno ng pangarap at sakripisyo ay nagbunga na. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tagumpay, hindi may iwasan ang mga pagsubok na dulot ng pressure sa mundo ng sining. Isang araw, nag-ayos si Mea ng isang meeting kasama ang ilang prominenteng critics sa isang kilalang gallery sa Makati. Kinabahan siya sa mga inasahan at naging sobrang abala na rin sa kanyang mga proyekto. Araw-araw, parang sa sobrang pressure ng kanyang bagong popularidad, unti-unting nagiging malayo si Mea kay Liza. Liza, sorry, hindi ko na kayang umuwi ng maaga. May deadline ulit ako, sabi ni Mea habang nagmamadaling nag-ayos ng kanyang mga gamit. Okay lang, Mea. Pero sana maglaan ka ng kahit oras para sa akin. Nemes na kita. Minsan, pakiramdam ko parang nag-isa na ako, tugon ni Liza na puno ng lungkot. Hindi ka nag-isa. Lagi akong nandito para sa iyo. Ito lang talagang mga proyekto, sagot ni Mea ngunit natapos na lamang ito sa pag-alala. Sa kabila ng lahat, palaging sumusuporta si Liza kay Mea. Magtatayo siya ng mga mural at mag-alaga sa mga detalye ng exhibit na nakalaan, para sa mga sumusunod na buwan. Ngunit dumadating na ang puntong mas lalo pang bumabagsak ang pakiramdam ni Liza sa tuwing hindi na siya pinapansin ni Mea. Isang gabi, nagdesisyon si Liza na makipag-usap kay Mea. Pumunta siya sa studio nito, pinuno ng mga painting at color palettes, abang sinubukan niyang suriin ang mga obra. Napansin niya ang dami ng paintings na hindi niya napansin noong mga nakaraan. Mea, tawag ni Liza, pakiramdam ay puno ng pag-alala. Kailangan nating pag-usapan ito. Mabilis na lumingon si Mea, nakakunot ang noo at puno ng pagod. Liza, hindi na ngayon. Pero kailan? Ang dami na nating oras na hindi tayo magkasama. Parang nababalot ka na ng iyong trabaho at nalilimutan mo na ang ating mga pangarap, ang ating mga plano, umiyak na sagot ni Liza. Tumingin si Mea sa mga mata ni Liza, at sa kanyang mga mata ay nakikita niya ang pinagdaraanan nito. Hindi ko gustong saktan ka, Liza. Sa total lang pressured kayo. Ang dami na inaasahan sa akin. Gusto ko sanang ipakita sa iyo na kaya ko. Pero hindi mo kailangang ipakita na kaya mo. Wala akong inaasahan kundi ang ikaw at ang iyong pagmamahal. Isang oras lang na magkasama, isang hapunan, ayos na ako. Sobrang saya kong makita kong masaya. Sagit ni Liza. Sa mga salitang iyon, nagbigay si Mea ng tinig ng pag-isip.
Gusto ko ring makahanap muli ng balance. Baka masyado na akong na-inspire sa mga opportunity at mga pintor, at nalimutan ko ang mga importanteng tao sa buhay ko. Ikaw ang isa sa kanila. I'm sorry. Isang mainit na yakap ang ginawa ni Liza kay Mea. Okay lang yan. Bastet nandiyan ka, okay na AKO. Mag-usap tayo at bumalik sa mga simpleng bagay. Dahil sa kanilang pag-uusap, nagpasya silang maglaan ng oras para sa isa't isa. Mula sa mga simpleng lakad sa parke hanggang sa mga tawanan sa kanilang paboritong cave, natutunan nilang ibalik ang connection na unti-unting nalimutan. Muli nilang napagkasunduan na magtayo ng isang community art project, kung saan sila ay magtutulungan sa mga kaibigan at mga lokal na artista. Nang makipag-usap sila sa mga kabataan sa lugar, nabihani si Mea sa imahinasyon at mga pangarap ng bawat isa. Habang unti-unting nagbabalik ang kanilang samahan, nagpasya si Liza na mag-aral din ng sining upang maging katuwang ni Mea. Gusto kong makasama sa mga eksena mo, Mea. Gusto kong mas makila ang mga aspekto ng sining at lumaking artista tulad mo. Humarap si Mea kay Liza, puno ng pag-imagine. Naku, masaya ako sa sinabing iyon. Itong pagsasanay na ito ay isang magandang simula. Parang bumabalik tayo sa ating mga pangarap. Mula noon, nag-aral si Liza sa mga workshop, natututo sa mga teknik ng painting, at habang nagagawa nila ang mga co-projects nila. Ang mga oras na ginugugol nila sa studio kasama ang kanilang mga kaibigan, nagiging makulay at puno ng saya. Kabanata 5, Lilim ng Pagsasama. Lumipas ang ilang buwan, at ang kanilang community project ay naging matagumpay. Nakapag-organisa sila ng isang exhibit na nagpapakita ng mga gawa ng mga kabataan, kung saan kasama si Mea sa mga nagbigay mentoring sa kanila. Ang mga ngiti at saya sa mga mukha ng mga kabataan ay tila puno ng inspirasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng kasiyahang iyon, muling dumating ang isang pagsubok. Si Mea, sa kanyang pagnanais na makilala pa sa sining, ay inaalok ng isang prestigious scholarship overseas. Ang alok ay puno ng mga posibilidad ngunit kasabay nito ay ang pangambang iwan nito si Liza at ang kanilang mga plano. Mea, sabi ni Liza sa isang linggo pagkatapos ng alok. Ang scholarship na yan ay isang magandang oportunidad. Ibinigay sa iyo iyan dahil sa talento at potensyal mo. Pero anong pakiramdam mo? Liza, sobrang ligaya ko dahil ito ang pangarap ko. Ngunit natatakot akong umalis at lumayo sa iyo. Paano tayo? Sagot ni Mea, puno ng pag-alala. Alam mo naman na sumusuporta ako sa iyo. Alagaan mo lang ang iyong sarili, at sana ay makilala mo ang iba pang mga artist. Pero sana, huwag mong kalimutan ang ating mga pinagsamahan. Tugon ni Liza na may tamang tiwala. Mahal na mahal kita, Liza. Pero paano ko kakayanin ang mga ito? Naisip ko rin kung paano natin ito masusustentuhan kahit malayo ako. Ni Mea. Natalo ang lahat ng takot at pangamba ng kanilang pagmamahalan, at napasya silang pag-usapan ang kanilang mga plano. Nagsimula silang gumawa ng mga alternatibong hakbang upang mapanatili ang kanilang relasyon sa kabila ng distansya. Habang papalapit ang araw ng pag-alis ni Mea, nakaayos ang kanilang mga plano, video calls, sulat, at mga alaala na kanilang ibabahagi sa isa't isa. Sahig ng mga alaala ang gagawin nilang mga proyekto sa sining, ang pangarap na sabay nilang tatakbuhan sa hinaharap. Ang araw ng pag-alis ni Mea ay puno ng emosyon. Nagkinig ang hangin sa paligid habang nagbabalot sila ng mga bagay para sa bagong buhay ni Mea. Sa silong ng mga bituin, isang pangako ang inilabas ni Liza. Mea, kahit saan ka dalhin na iyong mga pangarap, lagi kitang susuportahan. Para sa iyo, handa akong maghintay. I promise, Liza. Sa bawat pinturang ilalagay ko, kasama ka. Nangako akong babalik ako na may bagong karanasan at kwento. Hindi kita iwan, sagot ni Mea. Sa mga yakap na iyon, naiwan ang mga alaala ng kanilang pagsasama at ang mga pangako ng mga susunod na kabanata ng kanilang kwento. Kabanata 6, Liwanag ng Pagbalik. Nakalipas ang ilang buwan, kay daming nangyari kay Mea. Sa kanyang scholarship, nakilala niya ang iba't ibang mga artist mula sa ibang bansa, nagtagumpay sa mga competitions, at natutunan ang pinakabagong mga teknik sa sining. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, si Liza ang nagbigay sa kanya na inspirasyon na nagdala sa kanya sa lahat ng ito. Sa tuwing nag-video call sila, palaging nag-uusap sina Mea at Liza tungkol sa kanilang mga proyekto, mga gawa ni Liza at mga natutunan ni Mea. Walang takot. Walang pagdududa na tumataas ang kanilang relasyon. Gamit ang mga talang umusad sa likod ng kanilang mga pangarap. Sa wakas, dumating ang araw na kailangan na ni Mea bumalik sa Pilipinas.
Mula sa isang exhibition sa Paris, bumalik siya sa lupaing puno ng alaala sa kanyang puso. Ang pag-uwi ay puno ng pananabik at pag-asa. Pagdating niya sa Maynila, sinalubong siya ni Liza sa Liwasang Rizal, ang kanilang paboritong lugar. Agad na lumunden ang mga luha sa kanilang mga mata nang magkatagpo sila. Puno ng damdaming hindi nila masabi sa bawat salita. Liza, nakawi na ikaw. Kahit anong mangyari, nandito na ako. Nandito na ang mga pangarap natin, sabi ni Mea habang yakap-yakap siya ni Liza. Masayang masaya ako, Mea. Nakita kita sa huling exhibit mo sa Paris. Pinagmamalaki kita, sagot ni Liza, pusong punong-puno ng pagmamalaki. Mula noon, nagpasya si Mea na gawing mas malalim ang kanilang mga proyekto sa sining. Nag-organisa sila ng mga exhibit na magpapaangat sa mga lokal na artista, kasama ang mga kabataan na kanilang tinulungan. Sa kabila ng kanilang mga tagumpay, laging nandiyan ang kanilang mga pangarap, minamasid ang liwanag na hinaharap. Sa pagbalik ni Mea, tinawid nila ang bagong paglalakbay, puno ng kaligayahan at pag-asa, palaging nag-ingat ng mga alaala ng bawat pinturang ginawa, at ang mga pangako ng pagmamahalan sa kabila ng pagsubok. Kabanata 7, Pagbuo ng kinabukasan. Nagsimula ang taon ng mga bagong oportunidad para sa kanila. Nagtayo sila ng isang art studio sa kanilang barrio, kung saan nag-alok sila ng mga workshop at mentorship para sa mga kabataan at mga mas batang artist. Nakita ni Mea at Liza na napaka-makabuluhang gawin ito at talagang nagbigay sa kanila ng halaga. Para sa susunod na generation ng mga artist, dito natin may pakita ang halaga ng sining sa buhay, sabi ni Mea, puno ng sigla habang nag-ayos ng mga canvas. Minsan, sa mga workshop na iyon, nakukwentuhan sila ni Liza sa mga bata. Alam niyo, ang sining ay hindi lamang pagpinta. Ito ay pagbibigay ng damdamin at pagmamahal, ani Liza. Habang naglalakbay ang mga bata sa sining, taramdaman ni Mea at Liza na ang kanilang pagmamahalan at pagbuo ng kinabukasan ay sabay na nagtutulungan. Tulad ng kanilang mga obra, bumabaluktot ito sa masalimot na kwento ng kanilang mga buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay, may mga pagkakataong nagiging abala sila at may mga hidwaan na nagsisilibing pasakit. Si Mea, sa kakulangan ng oras, minsang nasabing napapagod na siya. Para akong nakatayo sa oras na ito. Nakakabahala na ang dami ng trabaho at sa kabila ng lahat, parang nakakaramdam ako ng pagkabigo. Liza, paano ko pa ito alisin? Habang kinukuwento niya kay Liza. Baby, kung kailan mo ako kailangan ay nandito ako. Pero kapag napagod ka, uminto ka, at isantabi ang lahat. Sinasabi mo ang dami na tagumpay apag umalis ka. Subukan mo ring ipaalala sa iyong sarili ang mga simpleng bagay. Sagot ni Liza na puno na malasakit. Sa simpleng tawag at mga pamilya, nalahanap ni Mea ang kanyang lakas sa pagmamahalan ni Liza. Inukit nila ito sa kanilang sining, laging binibigyang diin ang diwa ng pagkakaisa at pag-ibig. Kabanata 8. Sa kabilaing laha. Makalipas ang isang taon ng kanilang studio, nag-organisa sila ng isang malaking exhibit para ipakita ang kanilang mga proyekto sa buong barrio. Ang exhibit ay tinawag na mga bituin sa likod ng sining, na sumasalamin sa kanilang mga kwento at mga pangarap. Sa araw ng exhibit, puno ng mga tao ang kanilang studio. Ang mga kabataan, mga magulang, at mga kaibigan ay nagpakita ng kanilang suporta. Sa gitna ng saya, nagbigay si Mea ng isang mahalagang mensahe sa lahat. Sa bawat isa sa atin, nandiyan ang mga bituin na dumadaloy mula sa ating mga puso. Ang mga sining na ito ay hindi lamang gawa kundi kwento ng ating bawat araw, mga alaala ng hirap, saya, at lahat ng pagsusumikap. Salamat sa lahat ng nagsuporta sa amin, sabi ni Mea. Habang nag-isa sa isang sulok, niyakap ni Liza si Mea. Hindi ito mangyayari kung wala ka. Pinapangako ko, ang daan natin ay walang hanggan. Sa mga tingin sa mga kabataan, nakita nila ang iba pang mga pangarap na nag-asam sa sining. Di naglaon, si Marco, asawa ni Liza, nagpatuloy na nagbalik. Mea, Marto, hindi ako naghahanap ng problema, pero kailangan na nating pag-usapan ang nakaraan. Alam kong ang gusto mo ay makilala ka ulit, sagot ni Marco, habang nalulumbay si Liza. Ngunit mahalaga ang kasalukuyan, at nagkatagpo tayo sa tamang paraan. Nag-open naman silang tatlo ng pagkakataon, kung saan naisip nila ang mga nakaraan at hinaharap. Taglay ang mga tawanan at saya. Patuloy nilang sinusuportahan ang isa't isa. Sa ilalim ng mga bituin sa kanilang barrio, nagpatuloy ang kwento ni Mea at Liza, kwento ng pag-ibig na hindi kailanman matitinag at hindi mawawala sa anuman. Sa pagbuo ng mga pangarap, mas lalong lumalalim ang kanilang samahan,
Patuloy silang naglalakbay sa isang walang katapusang alamat ng sining at pag-ibig. Wakas. Kabanata 9, pagpapatuloy ng kwento. Makalipas ang tagumpay ng kanilang exhibit na mga bituin sa likod ng sining, nagpatuloy ang masayang samahan nina Mea, Liza, at Marco. Ang kanilang muling pagpapatatag ng relasyon ay naging simula ng isang mas maganda at mas makulay na bahagi ng kanilang kwento. Ngunit sa likod ng kasiyahan ay may mga hamon pa rin na dumarating. Kahit na ang studio ay puno ng mga ngiti at tawa, hindi mawala sa isip ni Mea ang pressure ng mga inaasahan mula sa kanyang mga nakamit. Sa kanilang mga workshop, napansin ni Liza na tila hindi naiwan sa mga pasakit ang puso ni Mea. Mea, napansin ko na parang mas mabigat ang dala mong enerhiya ngayon. Kumusta ka? Tanong ni Liza isang umaga habang nag-ayos sila ng mga kagamitan sa studio. Siguro, Liza. Natatakot akong mawalan ng lahat ng mga ito. Ang dami ng mga tao ang umaasa sa akin. Kailangan ko pang mas maabot ang mga pangarap na yon. Sagot ni Mea na may halong pag-aalala. Alam mo, hindi ka nag-isa sa laban na ito. Laging nandito ako para sumuporta sa'yo. Hindi kailangan na lahat ay perpekto. Kinakabahan man ay sinubukan ni Liza na maging matatag. Sa kasalukuyan, nagpatuloy ang kanilang community art projects at ang mga workshop ay naging mas livelier. Ngunit sabay-sabay, lumala ang kondisyon ni Mea, ang kanyang mga gawa ay hindi na kasing likha ng dati. Unti-unting nagiging mabigat ang kanyang puso sa tuwing nagpipinta siya. Isang gabi, nagpasya si Liza na makipag-usap kay Mea. Umupo sila sa kanilang paboritong tambayan sa rooftop ng studio. Pinagmamasdan ang mga bituin sa ilalim na madilim na langit. Mea, sabi ni Liza, naniniwala ako na may ibang bagay na higit pa sa tagumpay at pangarap. Ano ba talaga ang mahalaga sa'yo? Ito, sagot ni Mea, ang pagtulong at inspirasyon sa iba. Pero parang nalimutan ko ang pag-ibig na nandito, ang atensyon para sa sarili. Nawawala na ako sa aking sining at pagninilay sa kung paano, kaya akong magpinta muli na damdamin ko. Gusto mo bang makipag-usap at magpinta tayo na magkasama para mahanap ang mga ideya mo? Imungkahi ni Liza. Pwede tayong mag-explore sa mga bagong pamamaraan o estilo na hindi mo pa nasubukan. Napaisip si Mea sa sinabi ni Liza. Siguro kailangan lang namin makahanap ng ibang perspektibo sa ating mga obra. Masyado na akong naiinip sa mga inasahan. Mula noon, nagpasya silang muling bumalik sa mga simpleng bagay. Naglaan sila ng mga oras para magpinta sa labas at naglakbay sa mga kalye ng Maynila para maghanap ng inspirasyon sa mga kulay at itsura ng lungsod. Kasama ang mga bata ng komunidad, nag-organisa sila ng mural project sa isang barangay, kung saan sabay-sabay nilang pininturahan ang mga peder ng mga kwentong buhay at pag-asa. Kabanata 1-0, muli sa mga bituin. Isang hapon, habang nagpipinta sila sa mural project, doon nakilala ni Liza ang mga bata sa komunidad na puno ng galak at sining. Mea, tingnan mo. Ang ganda ng tawang ito ng mga bata. Usap ni Liza habang pinagmamasdan ang mga batang masigasig na nagpapahayag sa kanilang mga obra. Nakaramdam si Mea na init sa kanyang puso. Ang nakitang saya ng mga bata ay nagbigay sa kanya na inspirasyon. Tama ka, Liza. Naibabalik ko ang ligaya at pagmamahal sa sining. Pakiramdam ko ay bumabalik ako sa mga simpleng alalahanin at pagpapahalaga sa sining. Sa mga susunod na linggo, ang kanilang mural ay naging simbolo ng pag-asa sa barangay. Ang bawat stroke ng pintura ay nagbigay ng bagong kwento sa kanilang mga puso. Mula sa mga simpleng hangarin, unti-unti nilang tinawag ang bagong layunin, ang pagpapasakan ng mga kwento ng mga bagong henerasyon. Dahil sa pagunlad ng kanilang mga proyekto, nagpasya si Marto na maging bahagi ng kanilang misyon. Bakit hindi tayo magtayo na isang non-profit organization na magbibigay suporta sa mga kabataan sa sining? Marto isang usapan nila. Sumang-ayon sina Mea at Liza sa idea, at mula sa kanilang mga talento, nanumbalik muli ang pagkakaisa sa pagitan nilang tatlo. Nagsimula silang magplano para sa kanilang bagong misyon sa pagtulong sa mga kabataan. Nagtutulungan sa mga seminar at workshops sa sining. Kabanata 11, Pagsasamang tinatag. Habang natututo ang mga bata at lumalago ang kanilang mga proyekto, nagpatuloy ang samahan nina Mea at Liza sa kanilang sining. Sa harap ng lahat, natutunan nilang maging hanap ng mga kwento ang isang-isa. Sa bawat gala o exhibit, palaging naroroon ang suporta ng kanilang komunidad, mga kaibigan, at mga magulang. Dahil dito, nakuha nila ang pangunahin na spot sa isang art festival sa Maynila.
Nang ipresenta kanilang mga gawain, nasilayan na hindi lamang ito tungkol sa kanilang mga personal na tagumpay kundi higit pa sa ipinakita nilang kapangyarihan ng komunidad, ang sangkap ng kanilang pagmamahal at pag-asa para sa mas magandang hinaharap. Makalipas ang 1 taon ng pagtutulungan at pagkakaisa, nalubos na nila ang kanilang misyon sa sining, ang magtulungan sa kabila ng mga pagsubok. Habang unti-unting lumalago ang kanilang pondo at community art initiatives, nagpatuloy ang pagkakaibigan ni Marco, Liza, at Mea. Ngunit sa likod ng tagumpay, sinimulang magtanong si Mea. Liza, alos 1 taon na tayo sa program na ito, at naisip kong panahon na para pag-usapan ang ating mga puso. Anong ibig mong sabihin, Mea? Tanong ni Liza habang kumikislap ang mga mata. Hindi ko maiiwasang sabihin na puno ako ng pagmamahal sa iyo. Ang aming relasyon ay higit pa kaysa sa sining. Nais kong maging bahagi ako na iyong buhay, ang buhay na mahal ko. Kaya gusto kong ipahayag na handa akong harapin ang mga bagay na dumarating, sama-sama tayo. Muling nagbigay si Liza sa mainit na yakap. Gusto ko rin sana, Mea. Wala nang hangganan ang pagmamahal na nararamdaman ko sa iyo. Ikaw ang aking inspirasyon, at sa bawat pangarap natin, laging nandiyan ka. Ngunit sabay sa kanilang pagdidilig ng mga pangarap, hindi nila isinasantabi ang takot. Magkasama nilang hinaharap ang mga pagsubok sa kanilang relasyon at sinigurado na patuloy nilang bubuuin ang bawat pangarap habang ako'y nagtataglay ng mga bagong kwento. Kwento na nagsimula doon sa liwasang Rizal, hanggang nang bumalik sa nakaraan. At kasabay ng mga bituin na patuloy nilang pinagmamasden, natutunan nilang ang tunay na layunin ng pagmamahalan ay higit pa sa nakikita kundi ang paglikha na mas magandang kinabukasan. Sa bakas ng kanilang mga pangarap, lumitaw ang mga bagong alaala muli, palaging magkasama sa ilalim ng mga bituin, naglalakbay patungo sa isang bagong kwento ng pag-ibig, sining at pagkakaibigan. Wakising Kabanata 11. Sa bagong paglalakbay na kanilang tatahakin, patuloy silang mamumuhay sa diwa ng pag-ibig na walang hanggan. Isang kwentong isusulat sa ilalim ng mga bituin, sama-samang lumilipad sa hangin ng mga pangarap.